Kabanata 251. Naglakad si Chen Lei ng ilang libong metro, at natagpuan sa lupa ang gintong higanteng martilyo na pinalipad niya. Ang gintong higanteng martilyo ay gawa rin sa ginto, at ito ay 10 talampakan ang haba. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Chen Lei. Ang gintong manika na ito ay ang unang antas. Hindi naman ganoon kahirap para sa kanya. Ngunit para sa iba, ito ay talagang isang antas na halos hindi malulutas, dahil ang antas na ito ay isang pagsubok ng lakas ng pisikal na katawan. Kung walang malupit na katawan, mahirap talunin ang malupit na gintong papel. Sa ibang bahagi, sina Ma Jiao, Gu Jinhan, Zhou Duo at iba pa ay nakatagpo rin ng mga gintong papel, gayunpaman, imposible para sa kanila na magkaroon ng malupit at baluktot na katawan ni Chen Lei, na nakaharap sa gintong papel. Kapag papat, natural na pinaghihigpitan sila kahit saan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay mga disipulo ng banal na lupain, at kung sila ay hahadlangan ng maliit na gintong manika, kung gayon ang mga disipulong ito ng banal na lupain ay minamaliit. Maging Ma Jiao, Gu Jinhan, Zhou Duo, Ho Qilin at iba pa. Pagkatapos imbestigahan ang asensya ng Golden Puppet, lahat sila ay gumawa ng mga nakamamatay na hakbang upang patayin ang Golden Puppet at magmarcha patungo sa susunod na antas. Inilabas ni Chen Lei ang kanyang Divine Consciousness habang nasa daan, ngunit sa kasamaang palad ang kanyang Divine Consciousness ay masyadong maikli ang kanyang cultivation time at hindi siya masyadong malakas sa cultivation. Ang pangalawa ay nasa gininto ang daanan na ito, tila pinipigilan nito ang kanyang banal na kamalayan, sa makatuwid. Ang kanyang espiritual na kamalayan ay maaari lamang mapalawak ng ilang daang metro, at pagkatapos ay hindi na siya makapasok. Gayunpaman, ang distansyang ito ng ilang daang metro ay maaari ding magbigay ng pagkakataon kay Chen Lei. Sa makatuwid, pinanatili niya ang kapangyarihan ng banal na kamalayan sa lahat ng oras upang maiwasan ang mga aksidente. Biglang naramdaman ni Chen Lei ang ginintoang liwanag na sumisikat mula sa nakapalibot na mga pader. Ang ginintoang liwanag na ito ay siksik na parang ulan, sa lahat ng dako, na naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan, at dumating sa isang kisap mata. Palaging pinananatili ni Chen Lei ang isang estado ng nagkakalat na Divine Consciousness. Sa makatuwid, bagamat biglang lumitaw ang gintong liwanag na ito, hindi naging handa si Chen Lei. Nang lumitaw ang ginintoang liwanag, nadurog na ni Chen Lei ang hakbang ng kulog, at ang buong tao ay naging isa. Parang magaan na usok, walang tigil na umiindayog, nagbabago ang katawan at nagmamadaling pasulong, iniiwasan ang gintong liwanag na nasa lahat ng dako. Kaya lang, masyadong siksik ang mga gintong ilaw na ito, kaya imposibleng maiwasan ni Chen Lei ang mga ito. Bukod dito, ang mga gintong ilaw na ito ay tila walang katapusan at hindi tumitigil. Walang ibang pagpipilian si Chen Lei kundi itayo ang proteksyon na tunay na elemento ng takip ng katawan, at sinubukan ang kanyang makakaya upang mapanatili ang bilis ng kidlat, mabilis na sumulong. Ang haba ng gintong daanang ito ay hindi alam, na parang walang katapusan, at ang ginintoang liwanag ay nasa lahat ng dako at mahirap iwasan. Si Chen Lei ay sumasailalim sa isang malaking pagsubok. Sa oras na ito, malinaw na nakita ni Chen Lei na ang ginintoang liwanag ay talagang isang matalim na araw na gawa sa ginto na may haba ng ruler. Ang matatalas na gintong araw na ito ay nasa buong katawan niya at napakatigas at matalim. Ang ginto ay gumagamit ng bakal at napakatibay. Ang paglilinang ng Lady Jing ni Chen Lei ay nagbigay diin sa mas magaan na pag-atake at depensa. Sa totoo lang, wala siyang masyadong malakas na paraan ng pagtatanggol, at maaari lamang niyang labanan ang tunay na diwa sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang tunay na diwa sa katawan ni Chen Lei ay natupok sa isang kahangahangang bilis sa ilalim ng hindi maarok na ginintoang arrow rain. Ang magaan na kalasag ng kanyang katawan ay nagbuga ng tunog ng malakas na ulan, pagnipis sa bilis na nakikita ng mata. Medyo nag-alala si Chen Lei. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong mekanismo. Ang Golden Arrow Rain na ito ay masasabing isa sa mga pinakakaraniwang paraan ng pagbuo ng mekanismo, ngunit ito ang pinakakaraniwang Arrow Rain. Ang numerong ito ay umabot sa isang astronomical na numero pagkatapos ng numerong ito, ang kapangyarihang ibinigay ay napakalakas at kamanghamanghang. Sa huli, kinailangan ni Chen Lei na ilabas ang ginintoang cudgel, sumayaw na parang hangin, maging gintong bola,
at ihulog ang ulan ng mga gintong araw. Tanging, ang pag-ulan ng mga gintong palaso na lumilipad, sinuman ay nagdadala ng 10-10 milyong kilo ng puwersa. Gusto ni Chen Lei na gamitin ang sarili niyang lakas para sa pilitang makalusot. Ang hirap mas mahirap. Ang kanyang braso ay lamang pagkatapos sumayaw ng higit sa 1/4 ng oras, siya ay masakit na at mahirap buhatin, kaya kailangan niyang magpalit ng isa pang braso. Kinagat ni Chen Lei ang kanyang mga ngipin at lumabas ng todo. Sa wakas, bahagya siyang nakaalis sa mahirap na landas na ito, nawala ang gininto ang liwanag, at nagkaroon ng kapayapaan. Sa oras na ito, walang imahe si Chen Lei. Umupo siya sa lupa at kumuha ng malaking bilang ng mga tabletas mula sa storage ring at nilunok lahat. Habang naglalakbay sa landas na ito, masasabing natuklasan niya ang hindi bababa sa teknikal na pagbuo ng mga organo, ngunit ito rin ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang paglalakbay. Dapat mong malaman na sa pilitan niyang itinulak ang bahaging ito ng kalsada, at siya ay pagod na pagod sa pisikal na lakas at pagod ng tunay na kakanyahan, masasabing hindi pa siya napahiya noon. Ang paglalakbay sa panahong ito ay lubos na nagpakilos kay Chen Lei, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang kanyang kasalukuyang mga pagkukulang. Ngayon, sapat na ang kanyang lakas sa pag-atake, ngunit mas malala pa rin ang kanyang kapangyarihan sa pagtatanggol. Bagamat ang katawan ay sinasabing hindi masama para sa bakal at ang talim ng sibat ay mahirap tumagos, ito ay tumutukoy sa ordinaryong talim ng sibat, na napakatibay at tumatagos. Ang kagilahil-alas na pag-ulan ng mga palaso mula sa makapangyarihan at nakakatakot na gintong diwa ay hindi maabot ng kanyang pisikal na katawan. Mahigit kalahating oras ang inabot ni Chen Lei bago bumalik sa tuktok. Simula noon, napagpasyahan niya na ang paglilinang ay dapat magsanay ng mga diskarte o pagsasanay sa pagtatanggol, kung hindi ay mahirap mabuhay sa isang katulad na sitwasyon. Bumaba ka na. Pagkatapos nito, patuloy na sumulong si Chen Lei. Lumipas na ang ikalawang antas. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa kanya dito sa ikatlong antas. Si Chen Lei, na nag-iisip tungkol dito, ay nakalimutan pang ang itabi ang gintong araw na daan-daang milya ang layo at natatakpan ng hindi mabilang na mga golden precision casting. Sa loob ng mahigit kalahating oras, lumitaw ang isang gintong kalansay sa harap ni Chen Lei, may hawak na gintong tungkod, at gintong apoy sa kanyang mga mata. Ang gininto ang kalansay na ito ay hindi hihigit sa ilang talampakan ang taas, at ang gintong tungkod sa kanyang kamay ay isang talampakan lamang ang haba. Ito ay nasuspine sa hangin, ngunit naglabas ng hininga at pamimilit na parang isang hari sa ibabaw ng lupa, na ginawang parang kaaway si Chen Lei. Ang gininto ang kalansay na ito, pagkatapos na makita si Chen Lei, nang walang salita, ay itinaas ang tungkod sa kanyang kamay, at biglang nag-iba-iba ang hangin sa pagitan ng langit at lupa, at ang gintong apoy ay lumitaw mula sa manipis na hangin, na naglalabas ng matinding mataas na temperatura, isang kawan ng mga isda na amoy dugo, sila ay dumagsa patungo kay Chen Lei. Ang piraso ng walang laman na ito, sa isang kisap mata, ay naging isang dagat ng mga gintong paputok, na sinusunog ang nakapalibot na daanan sa gintong pula, at ang mainit na hangin ay lumitaw. Ang dagat ng mga gintong paputok ay masyadong malakas. Sinayang ni Chen Lei ang kanyang kayamanan para subukan ang lakas nitong karagatan ng apoy. Ang level 4 treasure na ito ay pumasok sa dagat ng apoy at natunaw sa isang kisap mata. Para sa isang buga ng berdeng usok. Si Chen Lei ay may seryosong ekspresyon, at ang kapangyarihan ng dagat ng apoy na ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa pagharap sa dagat ng apoy na ito, si Chen Lei ay walang magandang paraan upang sirain ang tunay na diwa sa kanyang katawan at gawin itong isang kalasag upang maprotektahan muna ang kanyang sarili. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang figure at naging isang gintong ilaw ng direkta patungo sa gininto ang bungo na pinipilit ang nakaraan kung gusto mong basagin ang langit ng apoy. Ang pinakamahalagang bagay ay patayin ang gininto ang bungo na ito, ang langit ng apoy ay natural na mawawala. Hindi nagtagal ay dumating si Chen Lei sa gininto ang kalansay, at pagkatapos, sa isang malakas na suntok, pinasabog ang gininto ang kalansay. Kabanata 252. Ang gininto ang bungo ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, at sa ilalim ng malaking kamao ni Chen Lei, ito ay sumabog ng marahas, naging ulan ng apoy at naglaho. Walang paraan para mapatay ako ng ganoon kadali.
Tiningnan ni Chenlei ang nawawalang golden skeleton, at medyo nalilito. Hindi siya naniniwala na ang napakalakas na gintong kalansay na ito ay madaling mapatay. Sa katunayan, tulad ng inaasahan ni Chenlei, ang gintong kalansay ay naging ulan ng apoy at nawala. Sa isang iglap, ito ay muling nagsama mula sa dagat ng apoy sa kabilang dulo. Ang ginintoang kalansay ay kumikinang ang kaunting pinsala. Bukod dito, sa isang alon ng kanyang wand, isang nagniningas na pulang flamingo ang lumipad sa dagat ng ginintoang apoy, pinapakpak ang mga pakpak nito, kinaladkad ang mahabang buntot nito, at lumipad patungo kay Chenlei, pinapakpak ang mga pakpak nito, pinapakpak ang kalangitan. Ang gintong bowl ang apoy na tumatakip sa lupa ay bumagsak patungo kay Chenlei. Hindi mabilang na mga golden fireball ang tumama sa protective mast ni Chenlei, na sumasabog sa protective mast sa isang tiyak na paraan, at maaari itong masira anumang oras. Nagulat si Chenlei sa lakas ng pagsabog at paulit-ulit na umatras, nanginginig ang buong katawan. Galit na sigaw ni Chenlei, at isang flash ng electric light ang lumipad sa pagitan ng kanyang mga daliri, tumama sa nagniningas na ibon na naging gintong apoy sa hangin, na naging ulan ng apoy. Lamang, sa isang sandali, ang nagniningas na ibong ito, na ang hitsura at kaluluwa ay nawala, ay bumangon muli mula sa dagat ng gintong apoy, naging mas malakas, at inatake muli si Chenlei. Naiintindihan ni Chenlei na kung hindi aalisin ang ginintoang kalansay, ang nagniningas na ibong ito ay magiging walang hanggan at walang hanggan. Kaya, direktang dinurog ni Chenlei ang mga pakpak ni Thor, at sa likod nito ay lumitaw ang isang pares ng malalaking pakpak na pinagsalikop ng kidlat, na bahagyang yumanig, at tinatangay ng malakas na hangin ang nagngangalit na apoy sa kanilang paligid. Sa isang kisap mata, lumitaw si Chenlei sa tabi ng ginintoang bungo, halos mas mabilis kaysa sa kidlat, na ginawang huli na ang ginintoang bungo upang mag-react. Sa sandaling ito, ang mga kamay ni Chenlei ay nakatatak, at ang isang aquarium na pinagsanib ng kulog at kidlat ay agad na nabuo sa hangin. Ito ang aquarium seal ni Lady na bihira niyang gamitin, at isa rin ito sa mga kayamanan ni Lady. Ang Lady Aquarium ay pinagsama ng kidlat, ang bibig ng bote ay parang isang malaking itim na butas, na naglalabas ng malamig na hangin, at isang gintong bungo ang inilagay sa aquarium sa isang kisap mata. At ang mahalagang bote na ito, pagkatapos ipasok ang ginintoang bungo sa bote, ay biglang lumaki ng 12-dosenang beses at naging isang higanteng bote sa hangin. Maraming rune sa bote ang umiikot, at ang isang gintong kulay ay bahagyang nakikita mula sa apoy. Matagal nang naunawaan ni Chenlei na ang ginintoang kalansay na ito ay halos ganap na immune sa pisikal na pag-atake. Kahit gaano ito kalakas, walang paraan upang magdulot ng anumang pinsala sa ginintoang kalansay na ito. Sa mga kayamanan lamang ito magagamit. Patayin ang gintong kalansay. Oo nga, gaya ng inaasahan ni Chenlei, na-trap ng Lady Bottle Seal ang Golden Skull. Pagkatapos nito, ang mga daliri ni Chenlei ay patuloy na nagsisil, at ang kulog at kidlat ay tumama sa aquarium sa hangin, na naging dahilan upang ang Lady Bottle Seal ay tumaas ng mas malakas. Sa oras na ito, unti-unting naglaho ang gintong apoy sa kalangitan. Upang maging tumpak, ang apoy ay hindi naglaho, ngunit natipon sa selyo ng bote ng Lady. Sa wakas, ang ginintoang bungo na nakulong sa bote ay inilagay sa bote, at pagkatapos ay biglang sumabog. Sa isang malakas na ingay, ang Lady Bottle Seal na ginamit ni Chenlei ay napunit, at hindi mabilang na gintong apoy ang bumaril mula sa Lady Bottle Seal na parang agos ng apoy. Kung ang isang malaking alon ay hamampas, ito ay susugod patungo kay Chenlei. Dinurog ni Chenlei ang mga pakpak ni Thor sa likod niya, at ang daloy ng liwanag ay lumipad pabalik na parang multo, iniiwasan ang daloy ng gintong apoy na malayang damaloy sa buong kalangitan. Pagkatapos nito, muling nagprint ang mga daliri ni Chenlei, at ito ay isa pang malaking Lady Treasure Bottle, na direktang lumitaw sa itaas ng gintong bungo. Ang ginintoang bungo ay sinipsip sa aquarium seal at itinali. Pagkatapos, sinubukan ni Chenlei ang kanyang makakaya na sirain ang selyo ng aquarium ni Lady, na inayos ang ginintoang bungo. Nabasag muli ang ginintoang bungo, at isang napakagandang gintong apoy ang bumaril mula sa bote na nakatatak sa bote, na umaabot sa daan-daang metro. Gayunpaman, dinurog ni Chenlei ang tinte sa bote, at lumitaw ang isang serye ng Thor rune, na may tatak sa ginintoang kalansay,
at nakalimbag sa gininto ang bungo. Dahan-dahan itong pagbutihin. Ang gintong bungo ay pilit na lumalaban. Gayunpaman, pagkatapos na supilan ni Chenlei gamit ang aquarium seal, tuluyan na siyang nawalan ng kakayahang lumaban. Sa huli, ginamit ni Chenlei ang aquarium seal na may kapangyarihan upang pinuhin ang lahat, nag-iwan lamang ng isang piraso ng ginto. Inalis ni Chenlei ang ginintoang patpat na ito. Tungkol naman sa gintong apoy, sa sandaling hinawakan ito ni Chenlei, naging golden streamer ito at tumagos sa kanyang katawan na si Dantian. Sa huli, nalubog ang lahat. Sa tunay na diwa Thunderpole. Kahit na naramdaman ni Chenlei Dang na sa parang pole ng kulog na Dantian, ang malakas na kulog at kidlat na asensya ay talagang nahawahan ng kaunting lakas ng apoy, at ito ay naging hindi gaanong dalisay. Dahil dito, lubos na nanlumot si Chenlei. Hindi niya alam kung ito ba ay biyaya o sumpa, ngunit ang pagbabagong ito ay hindi niya pinangunahan, at wala man lang siyang lakas na lumaban, kaya't tumanggap na lamang siya ng pasibo. Ngayon, bilang karagdagan sa malakas na kulog at kidlat na kapangyarihan sa katawan ni Chenlei, ang tunay na diwa ni Chenlei ay nagdadala din ng tunay na kahulugan ng apoy, na maaaring sumunog sa lahat ng bagay at magpapataas ng kapangyarihan. Para sa ganitong uri ng pagbabago, walang kinalaman si Chenlei. Hindi niya ito pinansin at hinayaan na lang. Gayunpaman, kung titingnan ito ngayon, ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi nakapinsala sa kanya, sa kabaligtaran, pinalakas nito ang kanyang kulog at kidlat ng maraming beses. Sa oras na ito, sa itaas ng Golden Gate kung saan naroon si Chenlei, ang ikatlong maliwanag na bituin ay dahan-dahan ding namamatay. Sunod-sunod na dumating si Chenlei sa checkpoint. Dito, natuklasan niya ang isang malaking gintong pagoda. Ang malaking gintong pagoda na ito, na napapalibutan ng nagliliyab na apoy, ay huminto sa daan. Tumingin si Chenlei sa tuktok ng pagoda na ito, na may nakaukit na 5 karakter na Nine Palace Fire Tower. Ang Nine Palace Fire Tower ay nakatayo sa daanan, nakatayo ng mataas sa lupa. Ang nagngangalit na apoy ay patuloy na nag-aapoy, at ang daanan ay naglabas ng isang kahangahangang mataas na temperatura. Paano ipapasa itong card? Tumingin si Chenlei sa Nine Palace Fire Pagoda, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting depresyon. Nakaharang sa daan ang pagoda na nasa harapan niya. Sa paggalaw lamang niya ito makakalagpas. Kaya lang napakahirap ilipat itong Nine Palace Fire Tower. Ang Nine Palace Flame Tower na ito lamang ay tumimbang ng daan-daang milyong kat-ties. Kahit na si Chenlei ay may kapangyarihan na 200 milyong kat-ties, gusto pa rin niyang ilipat ang siyam na tore ng apoy sa palasyo, ito ay talagang isang hanggal na panaginip. Isa lang ang paraan para makadaan sa pagoda na bakod na ito, at iyon ay para pinuhin ang pagoda na ito. Sa ganitong paraan, natural mong makokontrol ito hanggat gusto mo. Si Chenlei ay nag-isip ng maraming paraan, ngunit pagkatapos nilang lahat ay hindi gumana. Alam niya na kung ang siyam na tore ng apoy sa palasyo ay hindi pino, walang paraan upang makalusot. Sa makatuwid, nagsimula siyang tumulo ng dugo upang magsakripisyo. Kaya lang, gamit ang paraan ng pagpatak ng dugo para magsakripisyo at magpino, walang paraan para pinuhin itong siyam na tore ng apoy sa palasyo. Ang dugong pinatulo niya bago lumapit sa pagoda na ito, ay sumangga ng apoy at tuluyang nawala. Kabanata 253. Mukhang magagamit mo lang ang Divine Consciousness para pinuhin. Ang paraan ng pagtulo ng dugo ay hindi gumana ng maayos, si Chenlei ay walang pagpipilian, kaya nagpasya siyang gamitin ang banal na pamamaraan upang pinuhin ang pagoda na ito. Ipinaliwanag niya ang kanyang banal na kamalayan, na dumaan sa panlabas na layer ng apoy ng Nine Palace Flame Tower, at sinisiyasat ang ubod ng restriction. Sa sandaling ito, si Chenlei ay inihaw ng apoy sa kanyang espiritual na kahulugan. Ang sakit ay hindi kakayanin para sa mga ordinaryong tao. Kahit ang pinakamalakas na tao ay hindi makayanin ang ganitong uri ng pagpapahirap. Si Chenlei ay hindi rin nakatiis, ngunit siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at iginiit na kailangan niyang dumaan sa siyam na tore ng apoy sa palasyo. Sa oras na ito, sa isa pang sipi, sina Zhou Duo, Gu Jinhan, Ho Qilin at iba pa ay sunod-sunod na pumasa sa ikatlong antas, pinatay ang mga gintong kalansay at nakuha ang mga ginto. Isang stick at isang grupo ng tumatalon na gintong apoy. Ang grupong ito ng mga gintong apoy ay naging gintong liwanag din sa proseso ng pakikipag-ugnay o pagtitipon,
at sumanib sa tunay na diwa ng kanilang mga katawan. Si Zhou Duo, Gu Jinhan, Ho Qilin at iba pa ay tuwang-tuwa matapos makita ang gayong pagbabago, dahil ang kapangyarihan ng ginintoang apoy na ito ay nagpapataas ng kanilang lakas ng husto. Sa kanila, si Ku Hongluan ang nakakuha ng pinakamaraming kita. Ang kanyang lakas ay tumaas ng higit sa 3 hanggang 5 beses matapos ang pagsasanib ng gintong apoy. Pagkatapos noon, ilang tao din ang nakatagpo ng Nine Palace Fire Tower na humaharang sa daan. Ang mga taong ito ay walang magawa, dahil sa pagkakataong ito ay talagang mahirap para sa kanila na magsimula. Gayunpaman, upang makapasa, sinubukan pa rin ng lahat ang kanilang makakaya na humanap ng paraan upang makadaan sa mga block ng Nine Palace Fire Tower. Sa oras na ito, isinama ni Chenlei ang kanyang divine consciousness sa kaibuturan ng Nine Palace Fire Tower sa kanyang harapan, nag-iwan ng strand ng divine knowledge sa Nine Palace Fire Tower, at matagumpay na napino ang Nine Palace Fire Tower. Siyempre, ang kanyang kasalukuyang refinement ay ang paunang mastery lamang ng Nine Palaces of the Flame Tower. Upang lubos na magamit ang kapangyarihan ng Nine Palace Flame Tower, kakailanganin pa rin niya ng maraming taon ng sakripisyo. At nang ayusin ni Chenlei ang 9 na tore ng apoy sa palasyo, isang biglaang pagbabago ang naganap, at ang 9 na tore ng apoy sa palasyo kasama ng iba pang 6 na daanan ay mabilis na lumiit at naging isang gintong sinag ng liwanag, lumilipad diretso palabas, tumagos sa dingding, nang hindi alam kung ano ang gagawin, subaybayan. Ang gayong mga maanumalyang pagbabago ay nagpagulo kay Shen Kang, Gu Jinhan, Ho Qilin at iba pa. Halatang wala silang ginawa, bakit lumipad ang Nine Palace Fire Pagoda na nakaharang sa kalsada? Gayunpaman, ito rin ang nagbigay daan sa kanila na matagumpay na makapasa sa ika-4 na antas, kaya walang pumunta para imbestigahan ang kinaroroonan ng Nine Palace Flame Tower. Sa oras na ito, sa harap ni Chenlei, mayroong 7 Nine Palace Fire Towers, isa sa gitna at ang 6 pa sa periphery, dahan-daang umiikot, na may gintong apoy na liwanag na dumadaloy sa gitna, misteryoso at marilag. Isa-isang pinadalisay ni Chenlei ang 7 Nine Palace Fire Tower sa kanyang harapan, at pagkatapos ay natanto na ang 7 Nine Palace Fire Towers na ito ay talagang isang magandang pagkakataon na iniwan ng may-ari nitong gintong palasyo sa ilalim ng lupa sa mga susunod na henerasyon, pumasa sa unang 3 antas. Kaya lang, ang reward na ito ay ibibigay lamang sa unang taong magpino sa Nine Palace Fire Tower. Ang 7 Nine Palace Fire Towers na ito ay hindi lamang mga kayamanan, kundi isang hanay din ng mga formations, na maaaring bumuo ng Nine Palace Fire Towers God Array, walang katapusang kapangyarihan. Pino ni Chenlei ang set na ito ng Nine Palace Fire Towers at direktang ipinasok ito sa dantian sa kanyang katawan, at ginamit ang kanyang tunay na essence upang painitin at pinuhin ang set ng mga kayamanan. Ang hanay ng mga kayamanan na ito, kung ang practice ng paglilinang sa hinaharap ay umabot sa punto kung saan siya ay kapakipakinabang, maipapakita niya ang sukdulang kapangyarihan ng pagsira sa lupa at pag-iyak. Pagkatapos nito, nagpatuloy din si Chenlei sa pagsulong. 4 sa 7 pas ang naipasa, at 3 pas ang natitira, at ang gintong palasyong ito ay tunay na mabubuksan. Huwag mong tingnan ng iba, habang nasa daan, ang mga golden puppet at golden sticks na naani mo ay sobrang halaga na, not to mention the Nine Palace Flame Tower set, they are even rarer treasures. Buksan ang palasyo sa ilalim ng lupa, hindi ko talaga alam kung gaano karaming mga kayamanan ang magkakaroon. Si Chenlei ay patuloy na sumulong at nakapasok sa 2 antas ng isa-isa. Bagamat parehong mahirap ang parehong mga antas, naipasa pa rin ni Chenlei ang mga antas nang maayos nang maubos niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Pagkatapos noon, dumating si Chenlei sa huling antas, na siyang ika-7 antas. Hanggat ang antas na ito ay binuksan at ang ibang mga tao ay nagbubukas din ng antas na ito, kung gayon ang gintong palasyong ito ay mabubuksan. Tuklasin ang misteryo at ibunyag ang katotohanan. Sa iba pang 6 na seksyon, pagkatapos ma-unblock ang Nine Palace Fire Tower, may 2 antas na natitira. Gu Jinhan man o Ho Qilin at iba pa, madali at maayos silang pumasa at nakarating sa huling antas. Hanggat ito ay binuksan, ay magagawang upang buksan ang ilalim ng lupa palasyo. Sa oras na ito, sa harap ng 7 dakilang sipi, si Chenlei at ang iba pa ay nakarating na sa huling antas, at maaari pa nilang matuklasan ang pagkakaroon ng isa't isa.
Ang huling antas ay hindi mga manika, halimaw, at iba pa. Isa lang din itong higanteng pinto. Hanggat nasira ang higanteng pinto na ito, maituturing silang basagin ang 7-star Golden Gate Array, at maaari silang direktang pumasok sa Golden Palace. 7 tao, na hindi nagkikita, tumanggo si Sheng Kang sa lahat, sinenyasan ng lahat na sirain ang gininto ang pinto sa harapan nila ng sabay. Natanggap ng lahat ang balita, sabay-sabay na tumanggo, at sa isang putok, sinimulan nilang bambahin ang higanteng gintong tarangkahan sa harap nila. Ang gintong higanteng tarangkahan ay nabasag sa isang iglap, at sumabog. Si Chen Lei at ang iba ay sabay na tumalon palabas ng daanan at lumitaw sa isang malaking gintong kahon. Ito, nasa Golden Palace ba? Si Chen Lei at ang iba pang 7 tao ay tumingin sa paligid ng Golden Square nang may pagtataka. Sa dulo ng Golden Square, mayroong isang malaking bulwagan. Bumukas ang pintuan ng templo. Mayroong hindi mabilang na mahahalagang sundalo na bahagyang nakikita sa loob, na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Biglang may hindi napigil ang sumugod papunta sa hall. Nakita ni Chen Lei ang lahat na nagmamadali patungo sa bulwagan, at sumunod siya sa likuran niya. Talagang sapat, mayroong hindi mabilang na mga kayamanan dito, at bawat isa ay napakalakas. Ito ay isang bihirang pagkakataon. May sumigaw, sumugod sa bulwagan, at nagsimulang salakayin ang mga kayamanang ito. Sinulyapan ni Chen Lei sina Ho Qilin, Gu Jinhan, Ma Jiao at iba pang tumalon. Sa halip na sumunod, pinili niya ang tamang direksyon at mabilis na umalis. Tiningnan ni Ho Likang ang pag-alis ni Chen Lei at hindi itinago sa kanyang mga mata ang layunin ng pagpatay. Anuman ang mga pagkakataon ni Chen Lei sa Golden Palace, siya ay magiging dead end. Ngayon, anuman siya, ilagay muna siya sa Golden Palace. Ang lahat ng kanyang mga kayamanan ay kinuha, at hindi pa huli ang lahat para linisin si Chen Lei. Ang dahilan kung bakit hindi nakipagkompetensya si Chen Lei kina Gu Jinhan, Ho Qilin at iba pa para sa hindi mabilang na mga kayamanan ng ginto ay hindi dahil sa takot sila sa mga ito, ngunit dahil ang mga kayamanan na ito ay walang gaanong silbi kay Chen Lei. Mula pa sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang divine sense para tingnan at natuklasan na wala sa mga kayamanang ito ang maihahambing sa Nine Palace Fire Pagoda na nakuha niya. Kaya, sa halip na ipaglaban ito, dumiretso siya sa iba pang mga palasyo ng Golden Underground Palace, gustong makita kung makakahanap siya ng iba pang makalangit na materyales at mga kayamanan sa lupa. Ngayon, ang ilang mga espiritual na tabletas at elixir ay mas kaakit-akit para kay Chen Lei. Kabanata 254. Si Chen Lei ay nagmamadaling pumunta sa isa pang gintong palasyo at pumasok sa gate ng palasyo. May isang bola ng gintong liwanag na lumulutang sa loob. Tumingin si Chen Lei sa paligid at nalaman na ang bola ng gininto ang liwanag ay tinataka ng dami ng mga librong ginto at jade, na nagtala ng pinakamataas na pamamaraan. Hindi nagatubili si Chen Lei, at nagsimulang sumugod sa mga light ball na ito, lalo na sa pinakamaliwanag, na siyang unang pinili ni Chen Lei. Si Chen Lei ay nasa himpapawid, hinawakan ng gininto ang bola ng liwanag, at biglang, sa kanyang likuran ay sumigaw siya ng malakas, "Chen Lei, umalis ka rito, ang mga bagay dito ay hindi sa iyo." Pagkatapos, naramdaman niya ang malakas na hangin na tumama sa kanyang likuran. Isang pares ng purple na pakpak na pinaghalo ng kulog at kidlat ang biglang lumitaw sa likod ni Chen Lei, na bahagyang yumanig at naging isang afterimage. Iniiwasan ang matalim na liwanag sa likod niya, mula sa pinakamaliwanag na bola ng gintong liwanag. Kumalas, hinawakan ang maliwanag na gininto ang bola ng liwanag sa kanyang kamay at inilagay ito sa storage ring. Pagkatapos, nakita ni Chen Lei ang taong umatake sa kanya kanina lang. Ang taong ito ay hindi ibang tao, ito ay sinaunang at malamig na moderno. Sa sandaling ito, ang sinaunang at modernong sipon, na nakasuot ng pilak na balabal, na may mukha na parang yelo, ay tumingin kay Chen Lei. "Bakit, gusto mo bang mapunit ang iyong balat ngayon?" Sarkastikong sinabi ni Chen Lei na na-anticipate na niya ang ganoong sitwasyon. Malamig na sinabi ng sinaunang at modernong, "Chen Lei, nakalabas ka na ngayon sa Golden Palace, at makakapagligtas ka pa ng maliit na buhay. Kung mayroon ka pa ring hindi makatutuhanang mga ilusyon at nais mong makipagkompetensya para sa pagkakataon sa Golden Palace, ikaw lamang ang masasabi ito sa iyong sarili. Naghahanap ng kamatayan.
Panipi. Ngumisi si Chen Lei, ito ang magandang panahon para tumawid sa ilog para sirain ang tulay. Ngayong hindi pa tapos ang ilog, gusto mo bang sirain ang tulay? Anong kalokohan siya, patayin mo siya ng diretsyo, malinis. Sa oras na ito, isa pang figure ang lumitaw mula sa pasukan ng bulwagan, at si Majao ang nakapatay. Pagkaraan, ang tatlong figure ni Ho Qilin, Shen Kang at Zhou Duo ay lumitaw din sa pangunahing bulwagan, na humaharang sa landas ni Chen Lei. Ano ang gusto mong gawin? Isang sigaw ang nagmula sa di kalayuan. Si Ku Hongluan ang nakakita kay Ho Qilin na pinalibutan si Chen Lei at sinugod sila sa harapan nila. Ku Junior Sister, wala itong kinalaman sa iyo, mas mabuting huwag kang maingay. Tumingin si Gu Jinhan kay Ku Hongluan at malamig na sinabi. Oo, Junior Sister Ku, para sa kapakanan ng lahat ng nasa iisang pinto, wala kaming gagawin sa iyo, ngunit hindi mo mapapamahalaan ang bagay na ito. Malungkot ding sabi ni Majao. Malakas na sinabi ni Ku Hongluan, kung ako ang magkokontrol, ano ang mangyayari sa iyo? Malamig na bumhantong hininga si Sacred Kang, at sinabing, Junior Sister Song, kung kailangan mong maglakbay sa maputik na tubig, huwag mo kaming sisihin sa pagiging hindi mabait. Sa madaling salita, sa Kishan Secret Realm na ito, lahat ng bagay ay may its fall, at ang mga disipulo ng banal na lupain ay maaaring hindi mabawi silang lahat. Panipi. Wika ni Holy Kang, malinaw na ang banta. Kung si Ku Hongluan ay maglakas loob na hadlangan sila, hindi nila maiisip na mawala si Ku Hongluan. Sa labas, mayroon silang 100 paraan upang ipaliwanag ito. Natural na narinig ni Ku Hongluan ang layunin ng pagpatay sa boses ni Shen Kang, ngunit si Chen Lei ay may nagel iligtas buhay na biyaya para sa kanya, at si Chen Lei ay nakatingin pa rin sa kanyang mukha. At sinundan si Zhou Duo sa ginintoang palasyong ito, hinding-hindi niya makikita si Chen Lei na pinatay ni ilang tao mula sa Shen Kang. Sa pag-iisip nito, ipinakita ni Ku Hongluan ang isang determinadong ekspresyon sa kanyang mga mata at sinabing, kung gusto mong patayin si Chen Lei, maliban kung matapakan mo ang aking katawan. Nang marinig ang mga salita ni Ku Hongluan, si Shen Kang, Zhou Duo, Majao at iba pa ay nagpakita ng hangarin na pagpatay ng paisa-isa. Desidido itong Ku Hongluan na ipagtanggol si Chen Lei. Tapos, hindi natin sila masisisi kung bakit hindi sila nagpakita ng pagkakaibigan. Ang mga mata ni Shen Kang ay biglang kumislap ng isang matalim na liwanag, at siya ay sumigaw, kung ito ang kaso, pagkatapos ay ipapadala ko kayong dalawa sa kalsada. Sa Huangquan Road, hindi ako magiging malungkot. Si Ho Qilin, Zhou Duo, Majao, at ang mga sinaunang tao at modernong Han ay nakagawa ng pagpatay laban kay Chen Lei. Tungkol naman sa pagpugot kay Ku Hongluan, wala ring psikolohikal na pasanin. Napakahalaga ng gintong palasyong ito na hinding-hindi nila kukonsintihin si Chen Lei. Alisin ang mga tahi dito. Hindi mo na kailangan, ang iba sa kanila ay hindi ko kalaban. Sa oras na ito, biglang tumayo si Chen Lei at sinabi kay Ku Hongluan. Hindi naman sa may problema ka sa ulo mo. Inaamin kong hindi mahina ang lakas mo, pero sa tingin mo kaya mo bang talunin tayong 5? Tumigil ka na sa panaginip. Nang marinig ni Shen Kang ang mga salita ni Chen Lei, pakiramdam niya ay mali ang narinig niya. Ang mga idiot ay nagsasalita tungkol sa mga pangarap. Tinuya din ni Gu Jinhan na silang 5 ay mga disipulo ng banal na lupain. Kung ang isa sa kanila ay maaaring hindi kalaban ni Chen Lei, iyon ay makatuwiran din. Kung tutuusin, malinaw sa lahat ang lakas ni Chen Lei, at nangyari na, talagang umabot sa taas na mahirap akyatan. Gayunpaman, kung wala sa kanilang 5 ang kalaban ni Chen Lei, walang maniniwala dito. Hindi rin naniniwala si Ku Hongluan na si Gu Jinhan ay hindi magiging kalaban ni Chen Lei, at naramdaman niya na talagang exaggerated ang mga salita ni Chen Lei. Hindi kailangan ni Chen Lei na maniwala ang mga tao ni Gu Jinhan, nagpasya siya sa oras na ito na panatilihin ang mga tao ni Gu Jinhan dito. Hindi sa siya ay malupit, ngunit siya at si Gu Jinhan at ang iba pa ay hindi na mabubuhay ng mapayapa kasama ang napakalaking treasure relic tulad ng Golden Lander. Sa pagitan ng dalawang panig, ang isa sa kanila ay dapat na bumagsak ng buo bago ito magwakas, pagtatalo. Naunawaan din ni Ku Hongluan ang katotohanan ito sa kanyang puso. Sa katunayan, sa napakalaking gininto ang palasyo, hindi mabilang ang mga pagkakataon dito.
Magkahati man silang 7, lahat ay magkakaroon ng malaking benepisyo, ngunit ang kasakiman ng tao ay hindi makatwiran, kapag ang puso ay naging sakam, pagkatapos ay mawawalan ka ng isip at mababaliw. Sa panahon ngayon, si Gu Jinhan, Shen Kang, at iba pa, ay ganito. Nakaharap sa napakalaking ginintoang palasyo sa ilalim ng lupa, lahat ay sakam sa kanilang mga puso. Hindi sila makapaghintay na makuha ang mga kayamanan sa ginintoang palasyo sa ilalim ng lupa. Ito ay imposible para kay Chenlei na matuto mula rito. Maging si Ku Hongluan mismo ay lubhang mapanganib. Ilang tao ang makakabahagi sa napakalaking kayamanan na ito. Dati, si Gu Jinhan at ang iba ay maaaring magbasa ng ilang mga alyansa, ngunit sa sandaling Ku Hongluan matapos ipahayag ang kanilang intensyon na umabant at umatras kasama si Chenlei, hindi sila magdadalawang isip na ilista si Ku Hongluan bilang target na papatayin. Nag-alinlangan pa si Ku Hongluan na kung siya at si Chenlei ay parehong lipulin ng 5 taong ito, magkakaisa at monolitik pa rin ba ang 5 tao, makakaranas ba sila ng mga bitek dahil sa dakilang kayamanang ito, at pagkatapos ay magiging kakaiba, magpatayan. Nadama ni Ku Hongluan na ang kanyang sariling ideya ay hindi masyadong marginal, ito ay malamang na lumabas. Sa oras na ito, hindi makapaghintay ng matagal si Gu Jinhan at ang iba pa. Si Chenlei ang target na napagpasyahan nilang lipulin. Kahit na walang Golden Palace, pagkatapos makatagpo si Chenlei, papatayin nila agad ang mga ito, at ngayon ay ang Golden Palace, at natural na walang awa. Kabanata 255. Sa oras na ito, ayaw na ni Shen Kang na makipag-usap kay Chenlei ng walang kaparerekon, at sinabi kay Ma Jiao, Gu Jinhan, Ho Qilin at Zhou Duo, huwag na kayong makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon, sabay nating gawin ito at patayin siya, huwag hayaan ang mahabang panaginip ng gabi. Panipi. Tumango si Ma Jiao at ang iba pa, sang-ayon sa sinabi ni Shen Kang. Hindi ngayon ang oras para mag-aksaya ng oras. Ang mabilis na pagpatay kay Chenlei at pagkolekta ng mga kayamanan mula sa Golden Palace ang tamang dahilan. Sina Shen Kang, Ma Jiao at iba pang 5 tao ay sabay na sumigaw, at sinira ng bawat isa ang mga kayamanan, at pinatay si Xiang Chenlei. Sa pagkakataong ito, si Shen Kang at ang iba ay nag-iisip tungkol sa mabilis na labanan at mabilis na pagpapasya. Sa makatuwid, ang bawat isa sa kanila ay gumamit ng kasanayan sa pagpindot sa kahon sa ilalim ng kanilang mga kamay. Hindi sila gumamit ng ordinaryong martial arts, ngunit direktang dinurog ang kayamanan at nilasla si Chenlei. Sa himpapawid, 5 malalaking kayamanan ang pamunit sa kalangitan, isang malakas na hangin ang umihip at ang kawalan ay naging hindi matatag, at ang malaking kinang ng 5 kayamanan ay nagpapaliwanag sa buong bulwagan. Sa hangin, isang pulang-pula na buwan ng dugo, isang malaking palad na may linya, isang kulay pilak na malamig na buwan, isang mahabang espada na nagniningning, at isang malaking dragon na baha na may makapal na armor na kalistis. Ito ang kayamanan na inilabas ni Shen Kang at 5 tao ang tumakip sa isa, gilid, puno ng malakas na pagdurog na kapangyarihan at napakalaking pagbabago-bago ng enerhiya, at nahulog ng husto kay Chenlei. Hanggat nahuhulog ito kay Chenlei, gaano man kalakas si Chenlei, mapupunit ito sa isang iglap. Si Chenlei ay napakakalmang nakaharap sa pinagsamang lakas ng 5 tao. Bago iyon isipin, isang malaking dragon carriage ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang malaking flawed dragon na sasakyan na ito ay dinurog ni Chenlei at pinalaki ng daan-daang beses. Ang 5 itim na baha na dragon na humihila ng sasakyan ay biglang kumalas mula sa pagkakahawak ng sasakyan at bumangon sa hangin na may kumikinang na itim na katawan. Tulad ni Shenlang, marahas na sumugod sa 5 malalaking kayamanan sa himpapawid. Dragon Chariot, ang kayamanan na napanalunan ni Chenlei mula kay Ho Qilin. Ang 5 dragon ay pawang gawa sa itim na dragon na kristal na bakal sa utak, na natatakpan ng makapangyarihang mga paghihigpit. Ang Dragon Chariot na ito ay ang paboritong bagay ni Master Ho Qilin na hindi lamang maaaring lumipad sa kalangitan, ngunit mayroon ding napakalaking lakas sa pag-atake. Kaya lang, si Ho Qilin sa oras na iyon ay hindi kayang gamitin ang attack power ng Dragon Chariot na ito, o sa madaling salita, hindi alam ni Ho Qilin na ang chariot ay may napakalakas na attack power. Gayunpaman, pagkatapos makuha ni Chenlei ang Jiaolong Chariot,
maingat niyang pinag-aralan ang Jiaolong Chariot at nalaman na ang attack power ng Jiaolong Chariot ay walang cap-ores sa mundo. At pagkatapos na linangin ni Chenlei ang Dragon Chariot na ito, na-master na niya ang walang cap-ores na attack power na ito at naging whole card niya. Sa oras na ito, sa pagharap sa magkasanib na pag-atake ng 5 tao ng Shenkang, Ho Qilin, Gu Jinhan, Ma Jiao at Zhou Duo, sa wakas ay naglaro si Chenlei ng whole card. Kung hindi, kahit na siya ay malakas ngayon, ito ay mangyayari. Imposible. Nagsama-sama ang mga kalaban ng 5 alagad ng banal na lupain. 5 itim na dragon na may kinang na metal, natigilan kay Chenlei, naglalabas ng nakakatakot na chi, air aura, sa katawan ng itim na dragon, isang serye ng mga linya ng anteng-anteng ang nagliyab, sumugod sa langit, sa isang kisap mata, nagkita sila, nagkabanggaan ang sagradong kayamanan na inilabas ni Kang at ng iba pa. Ang sigla ay umindayog ng marahas, at ang 5 kayamanan ay direktang nabasag ng 5 itim na dragon, na naging mga agos ng hangin at bumagsak sa lahat ng direksyon. Ang mga dingding ng nakapalibot na bulwagan ay natangay, at ang lahat ng ginto ay natangay. Nayanig ang bulwagan. Walang laman ang mga binti ni Shenkang, mapotla ang kanilang mga mukha, at halos samuka sila ng isang subaw ng dugo. Ngayon lang, masyadong malakas ang impact ng 5 Flood Dragon. Kahit na lahat sila ay Chanjiao, hindi pa rin nila nalabanan ang malakas na puwersang iyon. 5 itim na dragon na baha ang lumipad sa himpapawid, nag-spell ng nanginginig na dragon, at pagkatapos ay naging 5 itim na ilaw, mabilis na naniningil sa 5 tao sa ibaba, ang pressure na nagpasindik sa mga tao. Si Shenkang at ang iba pang 5 tao ay nakaramdam ng kilabot sa kanilang mga puso, at naramdaman nila ang walang katulad na kapangyarihan na hatid ng 5 itim na dragon sa kanilang mga pag-atake, na hindi nila kayang labanan. Agad na isinakripisyo ni Shenkang ang sinaunang baluti. Ang sinaunang kalasag na ito ay isang paa na makapal at inukit na may pattern ng pagong ng dragon. Sa isang kisap mata, naging radius ito ng ilang metro para ligtas siyang protektahan. Ang itim na baha na dragon na lumipad pababa ay may itim na kinang mula sa kanyang buntot, at inalis nito ang sinaunang baluti. Maraming ripples ng tunay na kakanyahan sa sinaunang baluti ang biglang bumagsak sa mga layer, na nagbabago sa isang mahusay at walang kapantay na lakas. Incorporeal U. Gayunpaman, nang hindi hinintay na makahinga ng maluwag si Shenkang Song, muling pinitik ng itim na dragon ang buntot nito, at tumawid sa sinaunang kalasag ng 3 beses. Ang sinaunang kalasag ay puno ng mga bitik sa isang kisap mata, at sa wakas, ito ay natangay ng itim na dragon sa hindi mabilang na mga piraso, at si Shenkang ay umubo ng dugo at lumipad palabas. Ang itim na baha na dragon ay naging isang itim na liwanag, dumaan sa kawalan, at tumama sa sagradong dibdib ng Kang, at ang sagradong Kang ay direktang nabasag sa mga piraso, naging ambon ng dugo, at ang hugis ng mga Diyos ay nawala. Chenlei, anong lakas ng loob mong patayin si Sacred Kang? Alam mo, si Sacred Kang ay miyembro ng Sacred Family, ikaw ay may problema, kung ang bagay na ito ay alam ng Sacred Family, doon magiging 10,000 may mga paraan para patayin ka. Panipi. Nang makitang si Saint Kang ay pinatay ng itim na dragon sa ambon ng dugo, si Ma Jiao ay nagpakawala ng takot na dagandong. Ang banal na pamilya, sa Juntian Holy Land, ay masasabing ang pinaka-nakakatakot, at ang pinakamakapangyarihan. 10 sa kanila sa linyang ito ay masasabing pinamumunuan ng banal na Kang, at hindi nila inaasahan na gagawin ito, pinatay ni Chenlei. Kapag namatay ang sagradong Kang, makabalik man silang buhay, gagantihan pa rin sila ng sagradong pamilya. Hindi sila kailanman magiging maayos, at hindi sila mapoprotektahan ng mga matatanda sa likuran nila. Nang marinig ni Chenlei ang mga salita ni Ma Jiao, malamig siyang ngumuso, maingay. Wala akong pakialam kung sinong alagad niya, gusto niya akong patayin, at kailangan kong maghintay na mabaigaw siya. Ngayon, wala ni isa sa inyo ang handang umalis ng buhay. Panipi. Dahil si Chenlei ay may layuning pumatay, natural na hindi niya papayagan ang sinuman na ipanganak o umalis sa lugar na ito. Hanggat lahat ay napatay, sino ang makakaalam na namatay si Holy Kang sa pamamagitan ng kanyang kamay? Isang itim na dragon, na nagmamadaling bumaba patungo kay Ma Jiao. Ang lakas ni Ma Jiao ay hindi kasing husay ni Holy Kang.
Maging si Holy Kang ay walang kapangyarihang lumaban sa ilalim ng itim na dragon. Paano mabubuhay si Ma Jiao? Matapos magpumiglas ng ilang beses, binaril siya sa ambon ng dugo ng itim na dragon. Sa oras na ito, si Gu Jinhan, Zhou Duo, at Ho Qilin ay natakot na. Paano nila naisip na si Chen Lei ay magkakaroon ng napakalakas na mamamatay sa kanilang mga kamay? Sa sandaling ito, saan sila nang ahas na labanan si Chen Lei, isa-isa, tulad ng mga takot na kuneho, tumakbo sila palayo, sinusubukang iwasan ang masamang espiritong ito. Pagkatapos kong makatakas, paparusahan ako ng kamatayan, at sasabihin ko rin ang kwento ng pagpatay ni Chen Lei sa banal na Kang. Sa lakas ng Sacred Family, ang pagpatay kay Chen Lei ay hindi gaanong naiiba sa pagdurog ng langgam. Panipik. Si Gu Jinhan ay nag-iisip ng masama habang siya ay tumakas, ngunit bago siya makatakas mula sa bulwagan, ang itim na baha na dragon sa kanyang likuran ay biglang bamuka ang kanyang bibig at bumuga ng isang itim na haligi ng apoy, na tumama sa kanyang likod, at agad na ang sinaunang at modernong sipon ay naging isang piraso ng fly ash. Para naman kay Ho Qilin at Zhou Duo, lalo silang nasalikop ng dalawang itim na dragon, kaya nahihirapang makalabas. Please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz. Kabanata 256. Si Ho Qilin at Zhou Duo ay natakot hanggang sa mamatay, dahil ang kapangyarihan ng itim na dragon na ito ay nakakagulat na hindi nila ito kayang labanan. Chen Lei, niligtas mo ako this time, I swear hindi na kita guguluhin, at wala na akong babanggitin tungkol sa araw na ito, paano na? Si Ho Qilin ay talagang natakot. Habang nakikipaglaban, humingi siya ng awa. Ngumisi si Chen Lei at sinabing, bakit ko kayo pakakawalan mula sa isang nakatagong panganib? Ngayon, wala ni isa sa inyo ang gustong pumunta. Pagkatapos magsalita, winasak ni Chen Lei ang 3 pang itim na dragon at sumama sa hanay ng sinakaw sina Ho Qilin at Zhou Duo. Sa isang iglap, sina Ho Qilin at Zhou Duo ay pinutol ng itim na dragon. Iniunat ni Chen Lei ang kanyang kamay para bluff at mahigpit na hinawakan. Pinulot niya ang lahat ng storage ring na nahulog sa lupa. Ang mga storage ring na ito ay nalaglag lahat mula sa mga katawan ni Shen Kang at iba pa. Puno ng lahat ng uri ng kayamanan, si Chen Lei ay hindi magalang, at direktang kinuha ito. Chen Lei, problema mo. Tiningnan ni Ku Hongluan ang 5 tao kabilang si Shen Kang na napatay. Nakita man niya ito ng sarili niyang mga mata ay halos hindi siya makapaniwala na totoo ang lahat ng nangyari. Alam mo, iyon ang 5 disipulo ng Juntian Holy Land na pinutol ni Chen Lei na naghiwan ng melon at gulay. Kung lumaganap ang insidenteng ito, natatakot ako na mabutas nito ang langit sa isang malaking butas at magdulot ng malaking sakuna. Huwag pag-usapan ang tungkol kay Ho Qilin, Zhou Duo, Gu Jinhan at Ma Jiao, pag-usapan lang ang tungkol sa banal na Kang. Alam ni Ku Hongluan ang pinagmulan ng banal na Kang na ito. Siya ay isang alagad ng banal na pamilya ng banal na lupain Juntian, ang banal na linya ng pamilya. Sa Juntian Holy Land, napakalaki ng kapangyarihan, at mayroong walang katapusang mga henyo. 5 sa mga banal na Panginoon ng Juntian Holy Land ay minsan nang nagmula sa Holy Family. Makikita ang impluensya ng Sacred Family sa Juntian Holy Land. Si Holy Kang, isang direktang alagad ng banal na pamilya, ay may pambihirang talento, at pinahahalagahan ng mga matatanda. Ngayong mahiwaga na siyang bumagsak, tiyak na aakitin nito ang dagandong ng sagradong pamilya, at hindi susuko. Parehong nakakatakot sina Ho Qilin, Zhou Duo, Gu Jinhan, at Ma Jiao. Sa 4 na tao na ito, natatakot ako na ang background lang ni Ho Qilin ay hindi ganoon kaganda, ngunit ang anak ng 10 pinakadakilang Pitmaster sa Shantianzong. Ngunit si Master Ho Qilin ay isa ring matandang halimaw sa Juntian Holy Land, na napakaliit ng paningin. Para naman kay Zhou Duo, Gu Jinhan, at Ma Jiao, kahit na ang kanilang mga background ay hindi kasing ganda ni Shen Kang, sila ay 10 o daan-daang beses na mas malalim kaysa kay Ho Qilin. Ang 5 taong ito ay namatay lahat sa Qishan Secret Realm. Natatakot ako na kahit ang 7 pangunahing sekta ng dinastiyang Chu ay hindi kayang pasanin ang ganoong kalaking responsibilidad. Walang pakialam si Chen Lei sa aksidenteng naidulot niya. Maaaring may magandang background ang 5 taong ito, ngunit paano naman iyon?
Noong siya ay naging Emperador Wu, walang 10 dambana na personal niyang winasak. Mayroon ding 8, kaya, si Hukilin at ang iba pang 5 ay ilan lamang sa maliliit na disipulo sa Juntian Holy Land, at hindi niya kailangang mainggit at mapahiya. Okay, hindi pwedeng bumagsak ang langit. Bukod dito, ang bagay na ito ay wala sa iyong negosyo. Ano ang madalas mong gawin? Bahagyang ngumiti si Chen Lei at sinabi kay Ku Hongluan. Natawa pa si Ku Hongluan nang makita ni Chen Lei si Chen Lei. Hinahangaan lang niya ang puso ni Chen Lei. Siya ay ganap na walang malasakit nang tumingin siya kay Chen Lei, at hindi siya nagpahayag ng kanyang opinyon. Susunod, susundin ba natin ang mga lumang tuntunin para tuklasin ang gintong palasyong ito? Tanong ni Chen Lei kay Ku Hongluan. Umiling si Ku Hongluan at sinabing, kalimutan mo na ito, Chen Lei, kailangan kong huminto, dahil 5 disipulo ng banal na lupain ang namatay sa Golden Palace. Kaya kung pretuhin ang bagay na ito na parang hindi ko nakita, ang kayamanan sa Golden Palace. Hindi ko kinuha ito sa lahat. Panipik. Ilang beses nang humikayat si Chen Lei, umiling lang si Ku Hongluan sa isang matatag na paraan, tumigil si Chen Lei sa panghihikayat sa kanya, at nagsimulang kolektahin ang lahat ng mga kayamanan sa Golden Palace. Hindi siya nakaramdam ng anumang pagkakasala sa kanyang puso sa pagpugot kay Ma Jiao at sa iba pang 5 tao. Kung wala siyang ginawang kabastusan, siya ang mamamatay. Ngayon na ang magkabilang panig ay umabot na sa punto na kayo ay patay at buhay at hindi magkaaway, ano ang mangyayari? Naway maawa ka. Sa bilis ni Chen Lei, mabilis niyang ginalugad ang mga kayamanan sa Golden Land Palace. Ang ani sa pagkakataong ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa ani sa Blue Palace. Susunod, muling inilagay ni Chen Lei ang kanyang mga ideya sa napakalaking gintong palasyong ito. Siya ay may parehong saloobin sa Biloo Palace. Inimpake din niya ang buong palasyong ginto at kinuha ito. Wala ng buhok. Tahimik lang na nanunood si Ku Hongluan, sabi niya, wala siyang nakuha. Matapos lumikas sa buong Golden Underground Palace, natuklasan ni Chen Lei na sa ilalim ng Golden Underground Palace, mayroong isang sinaunang balon na naglalabas ng gintong liwanag. Ku Senior Sister, interesado ka bang tuklasin kung anong mga kayamanan ang magkakaroon sa sinaunang balon na ito? Tanong ni Chen Lei kay Ku Hongluan. Umiling si Ku Hongluan at sinabing, kalimutan mo na, umalis ka, narito ako para tulungan kang protektahan ang batas. Alam ni Chen Lei na may pagdududa pa rin si Ku Hongluan tungkol sa pagpatay sa kanyang 5 kasama. Sa ilang sandali, ang Dao Heart Knot na ito ay talagang mahirap tanggalin. Pagkatapos ng lahat, si Ku Hongluan ay may napakakaunting karanasan at kaalaman. Masyadong kaunti, habang ang mga karanasan sa hinaharap ay lalong nagpapayaman, nakakarinig, nakakakita, at nakakarinig, ang buhol na ito ay unti-unting mawawala. Talagang masama ang pakiramdam ni Chen Lei nang makita niya si Ku Hongluan, at hindi niya ito sinubukang hikayatin. Sa oras na ito, mas mabuting manahimik na lang si Ku Hongluan. Pagkatapos noon, si Chen Lei mismo ay tumalon mismo sa sinaunang balon na nakabaon ng malalim sa ilalim ng Golden Palace. Enga, sabi niya, hindi ko alam kung ilang kilometro na siya nahulog. Naramdaman na lang ni Chen Lei na nahulog siya sa tubig ng balon, nagwisik ng ilang metrong tubig, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng lamig, hindi mabilang na essence na chi ang baliw na sumugod patungo sa kanyang katawan. Ito ang Golden Juice Treasure Liquid. Naramdaman ang walang katapusang kapangyarihan na bumubuhos sa kanyang katawan, labis na nabigla si Chen Lei. Tumingin si Chen Lei sa paligid, nalaman lamang na ang ilalim ng balon na kinaroroonan niya ay ordinaryong tubig ng balon, ngunit napakamahal na gintong katas. Ang Golden Juice Treasure Liquid na ito ay ang pinakahuling kayamanan ng body quenching. Ito ang kakanyahan ng daigdig na pinagsama ng mayamang metal na espiritual na enerhiya. Pagkatapos ng mga taon ng pag-aayos at paggawa ng serbesa, ang iba't ibang chi ay tinanggal at ang kakanyahan ay naiwan, at pagkatapos ay unti-unting nahuhubog. Ang likidong kayamanan ng gintong kakanyahan, hindi lamang ang lupa ay makapal at malawak, ngunit mayroon ding malakas at matigas na ginto at bakal, kung ilalagay ito sa mga patak, maaari nitong muling ipanganak ang mga tao at maging tanso at bakal na mga buto, na may walang katapusang kapangyarihan. At sa ilalim ng sinaunang balon na ito, mayroong isang buong balon ng gintong diwa at mga kayamanan.
Ang ginintoang katas ay kasing kapal ng pulot at naglalabas ng malambot na ginintoang liwanag. Kasabay nito, mayroon itong makapal at malawak na hininga ng lupa, at hininga ng napaka-interesante. Ang likidong ginintoang kakanyahan na ito ay may mahusay na epekto sa pagpapalakas ng katawan, pagpapalusog sa laman, pagpapalakas ng mga kalamnan at pagpapalakas ng mga buto, pati na rin sa paglambot ng karne. Gayunpaman, ang dami ng gintong essence engravings ay dapat na naaayon sa potensyal ng katawan. Ang pisikal na potensyal ay hindi malalim, at kung ikaw ay sapilitang sumisipsip at magpino ng labis na gintong juice treasure liquid, ito ay sasabog sa pamamagitan ng epekto ng gold juice treasure liquid. Ang pisikal na katawan ni Chen Lei ay isang likas na thunder spirit corpus, at ang kanyang pisikal na potensyal ay walang limitasyon. Ngayon si Chen Lei ay hindi kailanman naglaro ng 1,000,000 ng kanyang pisikal na potensyal. Ngayon, sa ginintoang katas na ito, para kay Chen Lei, mapapabuti ang lakas. Kabanata 257. Ang buong katawan ni Chen Lei ay nalubog sa gintong juice na mahalagang likido, at ang mga butas ng kanyang buong katawan ay bumukas, at hindi mabilang na maliliit na itim na butas ang lumitaw, na patuloy na nilalamon ang gintong juice na mahalagang likido. Ang isang bakas ng ginintoang katas ni Baoy ay nasisipsip sa katawan, at agad na naging mga hibla ng kakanyahan, na nahalo sa kanyang mga buto, laman at dugo, mga meridian at mga punto ng acupuncture. Habang ang mga ginintoang likido at mahalagang likido ay natutunaw sa kanyang katawan, naramdaman ni Chen Lei na ang kanyang katawan ay unti-unting napupuno tulad ng isang walang kabuluhang sisidlan, na ginagawang matatag at matatag ang kanyang katawan. Ang pundasyon ng kanyang pisikal na katawan ay sakop nito. Ang ginintoang likidong katas ng kayamanan ay patuloy na nabubulok at nagiging hindi nasisira, at ang kapangyarihan nito ay mabilis ding tumataas sa isang kahanga-hangang bilis. Ang bawat selula sa katawan ay tila nagising mula sa mahimbing na pagtulog at nagsisimulang gumamit ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ang ginintoang katas at mahalagang likido sa buong balon ng kayamanan ay dahan-daang nahulog sa bilis na nakikita ng mata. Ang lahat ng ginintoang katas at mahahalagang likido ay nagsanib sa napakalalim na katawan ni Chen Lei. Unti-unti, nabahira ng malabong ginintoang dilaw ang mga buto, meridian, at maging ang dugo ni Chen Lei. Sa huli, ang malabong gintong dilaw na kulay ay naging mas makapal at mas makapal. Sa wakas, ang buong katawan ni Chen Lei ay naging parang isa. Ito ay gawa sa ginto, at ito ay kumikinang. Alam ni Chen Lei na ito ay isang senyales na ang kanyang katawan ay pinagsama sa gintong likido at mahalagang likido, at umabot na ito sa kritikal na punto, at walang silbi na pilitin siyang sumipsip nito. Ito ay hindi dahil ang kanyang pisikal na potensyal ay hindi malaki, ngunit ang epekto ng ginintoang essence na likido ay nagamit na sa sukdulan, at ang pagpapabuti ng kanyang pisikal na katawan ay umabot sa tuktok nito. Kahit gaano pa karami ang golden essence liquid, wala itong epekto sa kanya. Gayunpaman, ang swerte sa pagkakataong ito ay talagang napakalaki. Ang isang patak ng ginintoang juice ay maaaring lumikha ng isang henyo, at ang pinagsamang ginintoang juice ni Chen Lei ay maaaring magkaroon ng kasing dami ng isang pole. Kung magbibilang ka ng isang patak, dapat mo itong bilangin sa daan-daang milyon. Isang malaking halaga ng gintong katas ang nahalo sa katawan ni Chen Lei, na nagpapatibay sa kanyang pisikal na lakas at pundasyon sa hindi maisip na antas. Huminto si Chen Lei sa pagsipsip at paglamon ng ginintoang katas at mahalagang likido sa kanyang puso, at pagkatapos ay sinubukan ng kanyang makakaya upang dalisein ang ginintoang katas at mahalagang likido sa kanyang katawan. Habang ang kayamanan ng ginintoang katas na ito ay napino at naging ganap na isinama kay Chen Lei, ang lakas ni Chen Lei ay lumakas at lumakas. Ang kanyang mga kalamnan ay naging mas matatag, ang kanyang mga buto ay lumalakas, ang kanyang mga meridian ay naging mas malawak, maging ang kanyang dantian ay lalong lumawak, at sa paglawak ng lumawak din ng dantian, isang thunder pole sa his dantian kasabay ng paglawak ng dantian, na naging karagatan, walang hangganan. Ang pisikal na potensyal ni Chen Lei, kahit ang totoong Dragon Cub ngayon, ay maaaring hindi may kumpara sa kanya. Matapos dalisean ang kayamanang ito ng ginintoang katas, ang katawan ni Chen Lei, na parang gintong diwa, ay unti-unting nabawi ang orihinal nitong hugis, ngunit ang mga buto sa kanyang katawan ay naging ginintoang parang jade, tulad ng gintong diwa,
at sa ilalim ng balat, mayroon ding isang layer, ng ginintoang liwanag na malabong nakikitang umaagos, na nagbibigay sa kanya ng isang malakas na kapangyarihan sa pagtatanggol, at ang kanyang lilang buhok ay naging purple na ginto. Dahan-daang iminulat ni Chen Lei ang kanyang mga mata, at dalawang malaking ginintoang ilaw ng kuryente ang lumitaw sa kanyang mga mata, tumama sa dingding ng balon, at isang malaking pagsabog ng mga spark ang lumitaw. Tumingin sa ibaba si Chen Lei at nakitang may ilang talampakan pa ng ginintoang katas sa ilalim ng balon, ngunit hindi niya masipsip ang patak na ito ng ginintoang katas. Hindi man ito masipsip, malinaw na ang gintong katas na ito ay isang kayamanan na maaaring makuha ngunit hindi mahahanap. Si Chen Lei ay natural na hindi mag-aaksaya kahit kaunti, kinuha ang bote ng kayamanan at inilabas ang natitirang gintong juice. Ang lahat ng ito ay nasa bote ng kayamanan. Kung ang mga kayamanan ng ginintoang juice na ito ay magagamit ng maayos, maaari silang magdagdag ng daan-daang libong mahuhusay na disipulo sa Qingyang sect. Inilabas ni Chen Lei ang kanyang banal na kamalayan, nag-imbestiga ng mabuti at kinumpirma na walang nawawalang mga kayamanan sa balon, pagkatapos ay tumalon palabas ng balon. Ang malalim na balon na ito, noong nahulog si Chen Lei, hindi ko alam kung gaano ito kalalim, ngunit ayon sa mga kalkulasyon ni Chen Lei, ito ay 1,000,000 talampakan ang lalim. Ngayon, hindi siya gumamit ng anumang kapangyarihan ng tunay na diwa, umaasa lamang sa kapangyarihan ng pisikal na katawan, tumalon siya mula sa ilalim ng balon at lumipad palabas ng malalim na balon. Sa ganoong pisikal na lakas, ang paningin ni Chen Lei ay hindi kailanman nakakita ng sinumang makakaagaw sa kanya. Nang makita ni Ku Hongluan si Chen Lei na lumabas mula sa ilalim ng balon, naramdaman lamang niya ang isang napakalaking at mapilit na presyon. Hindi niya maiwasang umatras ng ilang daang metro bago huminto. Nang tumingin siya kay Chen Lei, namutla ang mukha niya, puno na. Ngayon lang, sa pakiramdam ni Ku Hongluan, tila hindi si Chen Lei ang tumalon, kundi isang tunay na dragon ang lumipad palabas mula sa ilalim ng balon. Masyadong malaki ang pressure. Matapos bumagsak si Chen Lei sa lupa, nag-click siya at nadurog ang lupa, ngunit ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas ng masyadong mabilis, at ang ilan sa kanila ay hindi nakuha ang kanyang lakas. Si Chen Lei ay nagkaroon ng ganoong karanasan, alam na ito ay isang sekwelay pagkatapos ng pagdagsa ng lakas, at kailangan niyang maunawaan ito ng dahan-dahan bago siya makapagpadala at makatanggap ng buong puso at malayang gamitin ito. Nakita ni Ku Hongluan ang kalagayan ni Chen Lei at naunawaan niya na si Chen Lei ay tiyak na nagkaroon ng pakikipagsapalaran laban sa kalangitan sa ilalim ng lupa, kung hindi ay walang ganoong abnormalidad. Paumanhin, kailangan kong maunawaan iyon. Wala nang pakialam si Chen Lei kay Ku Hongluan, ngunit nagsimulang magsanay ng dawang fulong boxing. Ang sinaunang at clumsy boxing technique na ito ay pinakaangkop para sa bodybuilding, na nagpapahintulot kay Chen Lei na mabilis na makilala ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Ang suntok ng dawang fulong ni Chen Lei ay hindi mabilis, o kahit na napakabagal, ngunit sa mga mata ni Ku Hongluan, nakaramdam siya ng matinding pang-aapi, na parabang tinatuboy ni Chen Lei ang araw, buwan at mga bituin sa paligid niya. Bawat galaw ay magpapagulong sandali. Ramdam din ni Chen Lei ang malupit na kapangyarihan mula sa kanyang pisikal na katawan. Ang malakas na puwersang ito ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa bago sumipsip ng pinong gintong katas at mahalagang likido. Sa madaling salita, ang pisikal na lakas ni Chen Lei noong nakaraan ay higit sa 200 milyong katais, ngunit ngayon, sa ginintoang likido at mahalagang likidong ito, ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas ng hindi bababa sa 100 beses, na umabot sa isang nakakatakot na bilang na 20 bilyong katais. Ang ganoong katawan, natatakot ako na mayroon na itong kapangyarihan ng 2 dragon. Si Chen Lei ay may pangkalahatang conclusion tungkol sa kanyang kasalukuyang pisikal na lakas. Ang Long Power ay ang Xuanyuan Continent, at ito rin ang pamantayan ng mundo para sa paghusga sa lakas ng pinakamalakas, at ang pamantayang ito ay karaniwang ginagamit lamang para sa mas malakas kaysa kay King Wu. Ang kapangyarihan ng dragon ay tumutukoy sa kapangyarihang taglay ng isang bagong panganak na batang dragon, at ang isang bagong panganak na batang dragon ay may 10 bilyong katais ng lakas kapag ito ay ipinanganak. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ng dragon ay 10 bilyong katais ng kapangyarihan. Ito ay isang pamantayan sa pagtatasa na ipinasa mula noong sinaunang panahon ng mga powerhouse ng Xuanyuan Continent.
Bagamat maaaring walang tunay na mga dragon sa buong kontinente ng Xuanyuan, ang pamantayan sa pagtatasa na ito ay hindi nagbago. Ang kasalukuyang pisikal na lakas ni Chen Lei ay umabot na sa 20 bilyong katais, ibig sabihin, naabot niya ang lakas ng 2 dragon. Alam mo, ito ang kapangyarihan ng 2 antas ng Wuanghua Formation. Ang lakas ng 2 dragon ay hindi tumutukoy sa purong pisikal na lakas ni King Wu at sa antas na maaaring makamit, ngunit tumutukoy sa komprehensibong lakas ni King Wu. Ang pisikal na katawan, tunay na kakanyahan, kayamanan, martial skills, at iba pa, ay maaaring pagsamahin upang makamit ang dragon sa pamamagitan lamang ng lakas matatawag siyang Haring Wu. Para kay Chen Lei, isa pa rin siyang powerhouse sa 3 antas ng Ningyuan Realm, ngunit ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa nakakatakot na kapangyarihan ng 2 dragon, na maihahambing sa isang warlord ng 2 antas ng Transformation Realm. Mas matagal na ilarawan ng mga salitang tulad ng henyo, maalay, at kaakit-akit. Kabanata 258. Ang lakas ng 2 dragon ay lumitaw sa isang sangkatauhan na 15 o 6 na taong gulang pa lamang, at ang cultivation ay nasa 3 antas ng Ningyuan Realm. Parang mito. Kahit noong sinaunang panahon, lumitaw ang mga alamat ng mga Diyos at mga hayop at mga immortal. Ang era ay isang hindi maisip na bagay, ngunit ngayon, ito ay talagang lumitaw kay Chen Lei. Sa katunayan, ang kakayahan ni Chen Lei na maabot ang ganoong taas ay ganap na dahil sa malaking potensyal ng kanyang likas na Thunder Spirit Eucharist. Kung ito ay isang paparating na henyo, hindi magiging posible na magkaroon ng ganoong kalaking pag-unlad kahit na nakilala nito si Jinju Baoye. Sa katunayan, ang potensyal ni Chen Lei's innate Thunder Spirit Eucharist ay hindi pa ganap na naisa sa katuparan. Bagamat maganda ang gininto ang diwa na ito, ang potency ng innate Thunder Spirit Eucharist ay mas hindi maarok. Ang epekto ng likas na espiritong kulog na katawan ay naipatupad ng sukdulan, at ang potensyal ng likas na espiritu ng kulog sa sakramentong katawan ay hindi pa naipatupad ng sukdulan. Ilang beses nagsanay si Chen Lei ng Great Desolate Fulong Boxing, at pagkatapos ay dahan-daang nasanay sa pagdagsa ng lakas. Sa oras na ito, si Chen Lei, na may kapangyarihan ng 2 dragon, ay tunay na isang tunay na dragon sa anyo ng tao. Nakakakilabot ang kanyang kapangyarihan, lalo na noong ginamit niya ang dawang Fulong Fist. Halos masira niya ang mga bituin at yumanig ang mga bundok at ilog. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi nangangahulugang ordinaryong tao. Kayang tiisin. Matapos mamaster ni Chen Lei ang kanyang sariling kapangyarihan, siya at si Ku Hangluan ay lumabas sa lupa at nagpakita sa lupa ng Golden Plain. Sa oras na ito, pagkatapos makuha ni Chen Lei ang buong Golden Underground Palace na gawa sa ginto, at hindi mabilang na mga kayamanan sa Golden Underground Palace, hindi na niya ma-appreciate ang asensya ng ginto sa mga gintong hayop sa Golden Plain, nawala ng interes sa pangangaso dito gintong hayop. Ku Senior Sister, paano kung pumunta tayo sa Thunder Swamp at tingnan? Tanong ni Chen Lei kay Ku Hangluan. Tumango si Ku Hangluan. Walang makakaakit sa kanila sa gininto ang kapatagan. Si Chen Lei ay nagsakripisyo sa Flood Dragon Chariot, at si Ku Hangluan ay pumasok sa chariot, pagkatapos ay winasak ang chariot at sumugod patungo sa Thunder Swamp. Ang Thunder Swamp, malawak at hindi kilala sa 10-10 milyong milya, ay natatakpan ng mga ulap sa buong taon, na may patuloy na malakas na pag-ulan. Ang lupa ay puno ng tubig, putik, latian, at iba pa. Ang lupain ay komplikado at mapanganib. Gayunpaman, ang ilang napakabihirang at mahalagang elixir ay dumami dito. Ang elixir na ito ay maaari lamang gawin sa Rawagunter. Siyempre, bilang karagdagan sa espiritong damo at elixir, mayroon ding bihirang kayamanan sa Thunder Swamp, na umaakit sa bawat 7 disipulong na papasok sa lihim na kaharian ng Kishan, at iyon ay ang Dragon Marrow Stone. Ayon sa alamat, ang Thunder Swamp na ito ay isang tunay na dragon na nabigong tumawid sa sakuna, at nahulog dito. Ang langit na puno ng mga ulap ng kalamidad ay hindi pa nakakalat, nagiging mga ulap ng kulog, na sumasakop sa lugar na ito, milyon-milyong taon na ang nakalilipas, ang ulan ay patuloy na nagiging isang kulog na latian. Ang tunay na dragon noon ay nagawang maging isang banal na dragon sa isang hakbang lamang, ngunit nahulog sa ilalim ng kapahamakan sa huli. Sa paglipas ng daan-daang milyong taon,
ang mga tunay na bangkay ng dragon na ito ay naging walang katapusang kayamanan, tulad ng Dresina, nakakaiba sa Thunder Swamp, at tulad ng Dragon Marrow Stone, na sinasabing kombinasyon ng totoong Dragon Marrow at underground mineral. Nabuo makalipas ang ilang taon. Mayroon ding Dragon Chi Yuanjing, iyon ay, ang tunay na Dragon Chi, tumagos sa Yuanjing Stone veins dito, at nagiging kakaibang Dragon Chi Yuanjing Stone. Ang Metispare Dragon Chi na ito ay hindi na masusukat ng Metispare, ngunit naging isang uri ng kayamanan ng langit at lupa. Ang Dragon Chi Metispare na ito ay maaaring mapabuti ang pangangatawan ng tao, palakihin ang potensyal, at kahit na ang bawat talento ay napakabihirang mag-upgrade. Kung madalas mong ginagamit ang mga cultivation Dragon Chi Mythic Crystals na ito, maaari mo ring gawing tunay na dragon ang iyong katawan, na may ilang partikular na kakayahan ng isang tunay na dragon. Gayunpaman, kakaunti ang nakakahanap ng Meta Dragon na ito Chi Spar, at paminsan-minsan ay makakakuha sila ng isa o dalawa sa Thunder Swamp. Sa Thunder Swamp, mayroon ding hindi mabilang na mga panganib. Maraming anaconda, makamandag na polaka, at makamandag na insekto ang makapal na natatakpan sa Thunder Swamp. Ang mga halimaw na ito sa Thunder Swamp ay nabuhay sa dugo ng mga tunay na dragon sa buong taon sa tubig, lahat sila ay sumailalim sa mga abnormal na pagbabago kung ikukumpara sa karaniwang halimaw na hayop, ang kanilang lakas ay ilang beses na mas malakas, at ang kanilang mga laman katawan ay extraordinarily malupit. Sa lihim na kaharian ng enlightenment na ito, dahil may ilang mga patakaran at paghihigpit, ang lakas ng mga halimaw na ito ay maaari lamang maabot ang rurok ng masamang kaharian, at hindi sila makakagawa ng anumang pag-unlad. Gayunpaman, walang limitasyon sa mga kinakailangan ng pisikal na katawan. Ang ilang mga malupit na halimaw, pisikal na lakas ng katawan, ay kadalasang nakakalusot sa limitasyon ng kaharian ng masamang espiritu at maabot ang lakas ng martial king ng estado ng pagbabago. Kaya lang, napakabihirang ng gayong halimaw, dahil mahirap abutin ng langit kahit na ito ay isang pisikal na pambihirang tagumpay upang masira ang mga patakaran at paghihigpit ng nakakaliliwanag na lihim na kaharian na ito. Ngunit hindi maitatanggi na ang mga halimaw sa Thunder Swamp ay ilang beses, 12-12 beses na mas malakas kaysa sa mga halimaw sa ibang mga lugar ng Kishan Secret Realm. Kaya naman, sa Thunder Swamp, bagamat maraming bihirang kayamanan, kakaunti ang mga alagad na naglalakas loob na pumunta sa Thunder Swamp upang manghuli ng mga kayamanan, dahil alam na nila ang mga panganib sa lugar na ito, kahit na pumasok sila sa Thunder Swamp, naglakas loob lamang siyang maghanap, sa labas, hindi kailanman tumuntong sa kailaliman ng Thunder Swamp. Natural na alam ni Chenlei ang pangalang Thunder Swamp, ngunit sa pagkakataong ito, gusto niyang pumunta sa kailaliman ng Thunder Swamp at tingnan kung makakakuha siya ng mas malaking pagkakataon. Noong una siyang pumasok sa lihim na kaharian ng Kishan, hindi maglalakas loob si Chenlei na magkaroon ng ganoong ideya at pumasok sa kailaliman ng Thunder Swamp, ngunit ngayon, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa lakas ng dalawang dragon. Naniniwala siya na sa Thunder Swamp, hindi siguro may kapangyarihan ng ilang halimaw na banta siya. Hindi nagtagal, sumugod sina Chenlei at Ku Hongluan sa gilid ng Thunder Swamp. Sa proseso, nakilala ni Chenlei at Ku Hongluan ang ilang iba pang mga disipulo. Gayunpaman, ang mga estudyanteng ito ay napakatalino. Matapos makita ang napakalakas na karwahe na minamaneho ni Chenlei sa kalsada, lumingon silang lahat sa unang pagkakataon, iniiwasan sina Chenlei at Ku Hongluan mula sa malayo. Salungatan, para sa gayong disipulo, si Chenlei ay natural na walang interes sa pagnanakaw o pandarambong. Matapos marating ang gilid ng Thunder Swamp, nakita ni Chenlei ang makapal na kalangitan sa itaas ng Thunder Swamp, libu-libong metro ang kapal, itim na kulog na ulap, at ang lilang dekuryenteng ilaw sa loob ay kumikislap paminsan-minsan mula sa taas na ilang libo metro, diretsyong bumagsak ang langit, bumubulusok ng maputik na tubig sa latian ng daan-daang metro, at kamangha-mangha ang kapangyarihan nito. Sa Raw Gunter, may isa pang panganib, lalo na ang mga dekuryenteng ilaw na bumabagsak mula sa mga thundercloud. Ang mga electric light na ito ay siksik na parang ulan at hindi regular. Sino ang nakakaalam kung kailan magkakaroon ng electric light? Bumagsak mula sa langit, bumagsak sa katawan, direktang pinutol ang mga tao sa coke. Kaya naman, lahat ng pumapasok sa Thunder Swamp ay napaka-alerto at napakaingat,
sa takot na kapag hindi sila nag-iingat ay tamaan sila ng kidlat. Tiningnan ni Chenlei ang makapal na electric light na ito, ngunit tuwang-tuwa siya. Ang mga electric light na ito ay naglalaman ng dalisay at walang kapantay na enerhiya ng kidlat. Kung siya ay pinahihintulutan na maglakbay dito upang magsaka sa loob ng isang panahon, kung gayon ang kanyang lakas ay tiyak na uusad ng mabilis, at mabilis na uunlad. Kabanata 259. Senior Sister, kailangan kong manatili sa Thunder Swamp na ito sandali. Baka hindi kita maaligan. Maaari mo munang gamitin itong Dragon Carriage. Kung nakatagpo ka ng panganib, maraming mga pagpipilian. Pagdating niya sa Thunder Swamp, napagtanto ni Chenlei na ito ang pinakakailangan niya. Ang pag-aani dito ay gagawing mas malaki kaysa saan man. Sa makatuwid, kailangan niyang gawin ang ilang mga bagay ng mag-isa, Kuhangluan ang pananatili sa tabi niya ay magpapatali sa kanya. Alam din ni Kuhangluan na ang cultivation practice ni Chenlei ay ang Thunder Dao Technique. Baka katawan ng Thunder Spirit. Ito ay pampublikong impormasyon na, at sa kulog na ito, tiyak na maghahanap si Chenlei ng isang bagay na hindi niya magagawa. Talagang hindi nararapat na kumilos kasama si Chenlei sa isang mapanganib na lugar. Tumango si Kuhangluan at nagsabi, "Okay, hinihintay kita sa labas ng Thunder Swamp." Pagkatapos, sumakay ako sa karwahe ng Flood Dragon na ibinigay sa kanya ni Chenlei. Gamit ang Flood Dragon Chariot na ito, hindi na kailangang mag-alala si Kuhangluan tungkol sa kanyang kaligtasan. Si Chenlei ay sumugod sa kailaliman ng Thunder Swamp nang hindi lumilingon pagkatapos ibigay ang Flood Dragon Carriage kay Kuhangluan. Ang liwanag ng kulog ay bumaha sa kalangitan na parang tubig, na bumababa mula sa langit at tumama kay Chenlei, ngunit hindi siya makapaghintay na aktibong sirain ang Lady Jing technique at maakit ang enerhiya ng kulog sa kalangitan. 10,000 mga ilaw ng kuryente ang nahulog mula sa mga ulap sa kalangitan. Ang eksena ay kahanga-hanga, at ang lahat ay nahulog kay Chenlei mismo. Ang kulog at kidlat na ito, kung ang isang mabigat na martilyo na may hawakan ay tumama sa katawan ni Chenlei, ito ay magpapainit sa katawan ni Chenlei, na gagawin itong mas matibay at matibay, kasing linaw ng jade sa laman na pinalusog ng gintong katas at mahalagang likido. Kasabay nito, ang enerhiya ng kulog na ito ay direktang pumasok sa dantian ni Chenlei, at sa hugis kulog na pol na dantian, agad itong natunaw sa likidong Thunder Yuan. Ngayon, ang dantian sa katawan ni Chenlei ay lumawak ng libu-libong beses sa pamamagitan ng pagpapalawak ng golden juice at bawoy. Kung ang dantian ni Chenlei ay isang maliit na lawa lamang noon, ang kasalukuyang dantian ay isang malawak na karagatan. Kaya lang, manipis at nakakaawa ang kulog at kidlat sa katawan ni Chenlei sa mga oras na ito. Dati ay hindi kasiya siya para sa isang maliit na lawa, ngunit ngayon ay umaabot hanggang sa malawak na karagatan, kahit ang seabed ay hindi natatakpan, isang manipis na layer na lamang. Ang kulog at kidlat sa Thunder Swamp ay nabasag at nahulog sa dantian ni Chenlei, na direktang binago sa purong kulog at kidlat na diwa, na idinagdag sa Thunder Pole. Unti-unti, ang kulog at kidlat na tunay na diwa sa Thunder Pole ay nagsimulang mag-ipon ng 1 pulgada, 1 pulgada, at dahan-dahan, ito ay naging medyo puno, at sa wakas, ito ay naging lubhang magulong. Ang tunay na diwa sa katawan ay parang tubig dagat, ang umaalon ang mga alon at nakakabigla. Hindi inaasahan ni Chenlei na ang Thunder True Essence sa kanyang katawan ay lalago ng mabilis sa ganoong bilis, at ang kanyang cultivation base ay patuloy na tumaas. Ang ikatlo, ika-4, at ika-5 antas ng Condensed Element Realm, walang mga hadlang, at sa loob ng kalahating araw, naabot niya ang kompletong estado ng ika-9 na antas ng Ningyuan Realm. Kaya lang, ang kapangyarihan ng totoong essence sa kanyang katawan ay 1,000 beses, 10,000 beses na mas malalim kaysa sa isang martial artist sa 9th floor ng Ningyuan Realm kahit si Chenlei mismo ay nakakaramdam ng kaunting takot. Sa wakas, nahati ang electric light, pumasok sa katawan ni Chenlei, at naging purong kulog at kidlat, at pagkatapos ay nawala ang lahat ng electric light. Sa oras na ito, hindi alam ni Chenlei kung gaano siya nakapasok sa Thunder Swamp. Pagkatapos ng lahat, may mga low-hanging lead cloud sa lahat ng dako, kulog at kidlat na kumikislap sa loob. Isang itim na pusa na ang buhok ay nakasabit sa mga kislap ng liwanag,
at ang kanyang mga mag-aaral ay kumikinang na Maybird, tulad ng isang multo, malumanay at mabilis na tumalon mula sa nasusunog na patay na puno na tinamaan ng kulog at kidlat, sa isang kisap mata't tinawid ang layo ng ilang libong talampakan, bumaon ang mga kuko nito sa dibdib ni Chenlei. Ang pagkakahawak ng itim na pusa ay makamulto at patago, mas matalino kaysa sa pinakamalakas na mamamatay tao, at mas mapanganib din. Ang itim na pusa na ito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa isang leopardo. Ang bilis naman ng kidlat. Kung makikilala mo ang itim na pasang ito, maaaring hindi ka makakilos kahit isang galaw, kahit na ito ay isang malakas na tao sa masamang kaharian. Hindi ko alam kung paano ito nawalan ng buhay dahil napakabilis ng takbo. Buti na lang tumaas ang lakas ni Chenlei ngayon. Ang gintong katas ay hindi lamang nagpapataas ng kanyang pisikal na lakas, ngunit maging ang kanyang kaluluwa ay 100 beses na mas malakas. Sa sandaling gumalaw ang itim na pusa, siya ay natuklasan ni Chenlei. Naglakas loob kang salakayin at patayin ako, talagang naghahanap ng kamatayan, para lang subukan kung gaano katindi ang katawan ngayon. Naisip ni Chenlei sa kanyang sarili na, sa pagharap sa kumikislap na kuko na ibinigay ng itim na pusa, sinuntok niya ang isang ligaw na dragon, at sa isang malakas na putok, bumangga ito sa kuko ng itim na pusa. Ang makapangyarihang halimaw na ito na may tuktok ng kaharian ng masamang espiritu ay hindi man lang sumigaw, ito ay naging ambon ng dugo at naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Ikinaway ni Chenlei ang kanyang kamay, naramdaman lamang na may napakalakas na puwersa sa kanyang katawan. Ang gayong halimaw, tila gusto niyang pumatay kahit man lang sa pamamagitan ng paggamit ng ilang mga kayamanan, at pag-ubos ng kanyang enerhiya upang gawin ito, malamang si Victory iyon, gustong pumatay, pero mahirap gawin. Ngunit ngayon, sinuntok na lang niya ito nang hindi man lang ginamit ang buong lakas, at pinasabog niya ito hanggang sa mamatay. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay ganap na naiiba mula doon bago pumasok sa Kishan Secret Realm. Ang itim na ang demonyong hayop, naging ambon ng dugo, at namatay ng sobra, kahit ang demon peel ay hindi naiwan. Nanlungo si Chenlei, alam na kapag pumatay ng mga halimaw sa hinaharap, mas mahusay na mag-save ng kaunting lakas, kung hindi, kung may sumuntok dito, ang lahat ay magiging ambon ng dugo, at ang lahat ng mahahalagang materyales ay masisira, na masyadong aksayado. Oo, may Dresina talaga sa unahan. Sa abot ng kamalayan ni Chenlei, bigla niyang natuklasan ang isang maliwanag at nagliliyab na espiritong damo. Ang espiritong damo na ito ay pula ng dugo tulad ng jade, tulad ng coral. 2 metro ang haba nito at parang totoong dragon. Ang mga sungay nito, balbas ng dragon, at mga kuko ng dragon ay parang isang tunay na maliit na dragon, kumakaway sa hangin, naglalabas ng purong sikat ng araw at malakas na hininga. Ang Dresina, na nakaugat sa dugo ng dragon, ay lumalaki mula sa purong araw, ay napakabihirang sa mundo. Direktang nagwala si Chenlei patungo sa Dresina. Ang Dresina na ito ay hinog na. Kung hindi ito mabilis na mapili, pagkatapos ng ilang oras, ang mga katangian ng panggamot ay mababawasan ng malaki. Si Chenlei ay sumugod sa Thunder Swamp, napakabilis na bumilis, gumuhit ng mga after images sa ibabaw ng tubig, at maging sa likod niya, 2 magkadugtong na pakpak ng kidlat ang lumitaw, bahagyang pumuputok, mas parang shuttle sa kawalan, halos sukdulan, nagmamadaling pumunta, ang Dresina sa di kalayuan. Sa sandaling ito, ang ibabaw ng tubig ng Thunder Swamp ay nagsimulang marahas na gamulong, na tila isang kaldero ay pinakuluan. Biglang lumitaw ang isang malaking nilalang mula sa ilalim ng Thunder Swamp, tulad ng isang malaking itim na bundok, na may 2 rod iyan na mata, binuksan ang bibig ng palanggana ng dugo at nilamon ito patungo sa Dresina. Ang higanting ito ay talagang isang malaking itim na sawa. Ang itim na sawa na ito ay libu-libong talampakan ng haba, at ang katawan nito ay parang isang maliit na bundok, na may mga kaliskis na parang itim na ginto, mas malaki kaysa sa isang nakakagiling na disk, at nakakabit dito. Katawan, naglalabas ng malamig na liwanag. Pumasok sa isang tiyak na bahay ng kayamanan. Hindi alam ni Chenlei na ang lalim ng Thunder Swamp na ito ay masyadong mapanganib. Sa loob ng 10,000 taon, ang mga alagad na pumasok sa Enlightened Secret Realm na ito, iilan lamang sa kanila ang nakarating sa kailaliman ng Thunder Swamp. Ang kailaliman ng Thunder Swamp,
tulad ng There Are Not Many Treasures in the Ang Virgin na lupain na hindi pa nilinang ay katumbas ni Chenlei sa isang disyerto, at ang gantimpala ay tiyak na pinakamapagbigay. Mahigit 10 araw na si Chenlei sa Thunder Swamp, at araw-araw ay makakakuha siya ng mga kamanghamanghang ani, lahat ng uri ng kakaibang bulaklak, mga damo, halimaw at mineral, at iba pa, upang mangolekta siya ng malambot na mga kamay. Ang kanyang kapasidad ay hindi pangkaraniwang malaki. Ang storage bracelet ay napuno ng halos 3 kapat, na nagpakita kung gaano kahanga-hanga ang ani. Sa araw na ito, humakbang si Chenlei sa isang tuktok na tumataas mula sa lupa, at sa tuktok na ito, nakatagpo siya ng isang itim na tigre. Ang itim na tigre na ito ay napakalaki, tulad ng isang maliit na bundok, na may malupit na katawan at kapangyarihan ng isang dragon. Kailangan ni Chenlei ng maraming kamay at paa para patayin ang tigre na ito. Sa proseso ng pagpatay sa itim na tigre, isang tao, isang tigre, isang tao, isang tigre, ay maaaring ilarawan bilang isang landslide, at ang araw at ang buwan ay walang laman. Matapos sirain ang tuktok, natuklasan ni Chenlei ang isang Meta Dragon Energy Crystal Vein sa gitna. Sa Meta Dragon Chi Crystal Vein na ito, mayroong mataas na kalidad na Meta Dragon Chi Crystal sa lahat ng dako. Ang Dragon Chi Metaspore na ito ay daan-daang libong beses na mas mahalaga kaysa sa ordinaryong Metaspore, at ang buong Meta Crystal Vein ay naglalaman ng 10 bilyong top-grade Meta Crystals. Ang ganitong uri ng Meta Crystal Mine ay lumampas sa inaasahan ni Chenlei. Si Chenlei ay hindi magalang, at direktang hinugot ang ugat na ito. Ang lahat ng Metaspares ay inilagay sa storage ring at nakatambak sa isang malaking bundok. Malaki ang pakinabang ng Metaspar Dragon Chi na ito kay Chenlei. Matapos matanggap ang Yuanjing Dragon Vein na ito, muling sumulong si Chenlei at sa wakas ay sumugod sa gitnang lugar ng Thunder Swamp. Sa gitnang lugar ng Thunder Swamp, naghang ang mga ulap sa kalangitan, halos kumonekta sa ibabaw ng tubig ng Thunder Swamp. Sunod-sunod na nakabitin ang makapal na mga electric lights mula sa Thundercloud, na humahati sa 100 metrong taas na Purple Mountain. Ang lilang bundok, na 100 metro ang taas, ay natabunan ng kidlat sa 100 milyong taon. Ang buong katawan ay puno ng mga lilang kristal, at ito ay naging lubhang dalisay at walang anumang mga dumi. Ito si Thunder Amethyst Iron. Hindi naniniwala si Chenlei na magkakaroon ng ganoong himala pagkatapos makita ang lilang bundok na ito na 100 metro ang taas. Ang Thunder Amethyst Iron ay kailangang huwad sa lakas ng kulog at kidlat. Pagkatapos ng 10,000 taon, ang lahat ng mga dumi sa mineral ay nadalisay, at maaari itong maglaman ng walang katapusang kapangyarihan ng kulog at kidlat. Maaari itong mabuo, isa yan sa mga katangian ng kulog. Ang pinakabihirang at pinakamahalagang uri ng material sa pagdadalisay.